Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita po ng Panginoon. Ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 12:1. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi doon, ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Sabi naman po sa NIV translation, no, babasahin ko po sa wikang Ingles. Sabi niya, whoever love discipline, love knowledge, but whoever hates correction is stupid. So today, ang topic natin ngayon, maiksing-maiksi lang po, is God's discipline. Ano mo yung disiplina ni Lord? Katulad ng isang anak po, no, gusto ng Panginoon na disiplinahin din tayo no, sa ating pagtutuwid. So ano yung benefit po ng pagdidisiplina po ng isang tatay sa kanyang anak? Sabi nga ng Bible, di ba? Turuan mo ang yung anak no habang bata pa siya para kapag lumaki na siya, tumanda na siya, hindi niya makakalimutan yung tinuturo mo. Ayun yung po sabi ng Bible. So, importante po yung paggagabay po ng isang tao po sa kanyang anak. No, katulad din ng Panginoon, no, gusto niya tayo itama, gusto niya tayo i-correct, no, upang mas lalo pa tayong lumago o ma-refine tayo bilang mga anak ng Diyos o ma-refine tayo or mahubog tayo sa ayon sa kanyang kagustuhan or maging kamukha niya pa tayo lalo or maging more Christ-like po tayo. So, dalawang bagay lang po. Unang-una nakita ko po dito sa teksto po natin. Unang-una, loving discipline. So, discipline is madalas associate with correction and instruction. Minsan, kasunod nito yung mga pagtutuwid or instruction ng isang tatay maybe or isang leader, isang boss, no, isang mga taong nakakataas sa atin o mga taong ginagamit ng Diyos para sa buhay po natin. So, ang disiplina dito ay hindi negative pero tungkol ito sa pagtuturo, tungkol ito sa paghubog ng tao. 'Di ba sinasabi nga natin yung discipline na sinasabi dito is not negative connotation pero isa positive, isa biblical, no? Uh, perspective, no? How uh, lead us to grow, no? Kapag kinorek tayo, magli-lead tayo sa paglago. So, disiplina dito ay, sabi nga natin, hindi negative, tungkol ito sa pagtuturo ng tama sa isang taong naglilingkod sa Diyos o sa isang taong gustong mabago yung buhay niya or paghuhubog sa isang tao. No? Maybe hindi mo pa alam kung ano talaga, kung sino ka, no? Is a part of discipline. No? Kaya minsan, uh, dinidisiplina tayo ng Panginoon para po tayo lumago. So a person who love discipline is someone who understand that correction is part of the journey toward maturity and growth. So yung taong dumadaan sa disiplina, yung mahal niya yung disiplina, naintindihan niya yung is a part of our journey toward maturity and growth. Ano lang to, part lang to ng paglago at pagiging mature ng isang tao at paglago ng isang tao. Kaya pag dumadaan po tayo sa disiplina, isipin po natin na nagmamature tayo sa disiplina ng Diyos sa atin or growth. So nararanasan mo ngayon ay baka disiplina yan ng Diyos sa atin o gusto po ng Panginoon sa atin na lumago pa tayo, lumabas pa yung galing natin, lumabas pa yung lago natin na gusto ng Panginoon para po sa atin. So ayun yung unang-unang turo natin, loving discipline. Importante po ang pagdidisiplina kasi ito yung source ng paglago natin at pag-mature natin, yung disiplina. So wag natin hayaan na maging negative sa atin yung correction. Yung correction po ay nagpapabago ng buhay at nag-aayos po ng buhay ng isang taong minamahal po ang disiplina. So pangalawa, hating correction. Alam mo naman, yung mga taong ayaw talaga ng correction is hate. Ayaw talaga nila ng correction sa buhay nila. Ayaw nila ng pagdidisiplina, ayaw nila ng pag-guide, ayaw nila ng pagtuturo sa kanila. So this attitude can lead stubbornness, pride, and self-deception. So nililigaw niya yung sarili niya, pagiging matigas o pagiging ma-pride na tao, ayaw niya talaga yan. So ayaw niya ng guide, ayaw na, katulad ng mockers, no, ayaw nila, nire-reject nila yung discipline, nire-reject nila lagi yung mga gabay, lalong-lalo na yung word of God, no, ayaw nila ng pagtatama sa buhay nila. Ayaw nilang tinatama sila, gusto nila, no, nililid lang nila yung sarili nila at dinidisip nila yung sarili nila sa pagitan po ng hindi pagtugon no sa disiplina ng Diyos po sa atin. So importante po na makita po natin dito na uh, yung pagdidisiplina ng Diyos ay napaka-importante po. So unang-una, loving discipline. Pangalawa,
loving, loving discipline. Pangalawa, hating correction. So, alam ko po na tayo pinagpala ng salita po ng Panginoon at babasahin ko po ulit no, sa Tagalog. Sabi doon, ang tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-uugali ay nagnanais ng karunungan, ngunit ang taong ayaw tumanggap ay hangal. Tayo po ay mananalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa maiksing oras na binigay mo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay dumadaan sa mga disiplina ngayon at yung mga pagdidisiplinang ito ang maglilid po sa amin sa paglago, pag-matured namin, Panginoon, at naniniwala po kami, Panginoon, na yung mga taong nakikinig ngayon, Panginoon, nakakaramdam ng discipline, Panginoon, Lord, gagayad mo po sila toward growth and maturity, Lord God, in excellence, Lord. And dalangin po namin sa lahat po na may sakit, papagalingin mo sa lahat po na nangangailangan ng financial breakthrough, Lord, ipagkakaloob mo po sa kanila. Sa lahat po na nangangailangan, Panginoon, ng comfort, nangangailangan ng wisdom, Panginoon, ng pagdidesisyon ng tama sa kanilang buhay. Bibigyan mo po sila, Panginoon, ng tamang desisyon sa buhay. Marami pong salamat, Panginoon. At palagi po namin dinadalangin, Panginoon, na hindi lang umabot dito sa Pilipinas ang programang ito, kundi sa buong mundo. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen. So maraming pong salamat sa ating lahat at palagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.